Sila buhay na langit sa kamatayan. Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa, espesyal nating ipagdadasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na yung mga naririto ngayon, at yung mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Ang mga may sakit nating overseas Filipino workers na nakatutok sa atin, sa ating mga misa, lalo na sa ating mga healing masses. Ganon din po, huwag nating kakalimutang ipagdasal. Una, ang kapayapaan ng kaluluwa ni Pope Francis at ipagdasal po natin ang bagong halal ng Santo Papa na gagabay sa atin patungo sa Panginoon, si Pope Leo XIV or Papa Leon. Ipagdasal natin na siya'y mas lalong maging matatag sa pananampalataya at laging gabayan ng banal na Espiritu para maakay tayo patungo sa ating Panginoong Jesus. Kasabay po ng ating mga personal na intensyon at mga intensyon na nagpamisa ngayong umagang ito sa ating banal na misa, simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga sumasampalataya sa iyo ay iyong binuhay sa tubig ng binyag na pinagsilangan. Lingapin mong lagi ang mga isinilang kay Kristo ngayong ang kasalan at kamatay ay kanyang natalo, upang ang mga bininyagan ay manatili sa pagpapadala mo. Sa pagpapala mo, sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Judea, Galilea at Samaria. Ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo
at namuhay na may pagkatakot sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas. Ito'y paralitiko at 8 taon nang nararatay. Eneas, ani Pedro. Pinagagaling ka ni Hesukristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron, at nanampalataya sila sa Panginoon. Sa Jope naman, may isang alagan na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas, na ang ibig sabihi usa. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y ibinurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa Jope ang Lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Jope. Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, "Tabita, bumangon ka." Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindig. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Jope, kaya't marami ang sumasampalataya sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap, bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Panginoon, naririto ako, iyong abang lingkod. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos. Yamang ako'y iniligtas, kinalinga at tinubos. Ako ngayoy maghahandog ng haing pasasalamat, ang handog kong panalangin sa iyo ko ilalagak. Sa lahat ng iyong kaloob, anong aking ihahandog? Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, 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 alleluia. Espiritong bumubuhay
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat ang pananalita na ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus buhat pa nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinudtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinasabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama. Mula no'y marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. May mga bagay sa buhay natin na mahirap talagang tanggapin. Di po ba, Mami? May mga bagay sa buhay natin na ang sakit-sakit tanggapin. At bilang tao at Kristiyano, ang laking challenge sa atin ang ganitong mga bagay. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang hirap tanggapin na lagi na lang kayong pinakakialman ng inyong biyanan. Natawa ang iba sa inyo. Bakit ba hindi kayo mahayaan na kayo ang magpatakbo ng inyong sariling pamilya at ng inyong asawa? Lagi na lang nagme-medal na parang ginagawa kayong bata. Ang hirap tanggapin ng katotohanan ito. Ang hirap patawarin at tanggapin nang sa kabila ng iyong pagiging tapat, lagi kang pinagtataksila ng iyong asawa. Napatingin si tatay sa kanya. Bato-bato sa langit, tamaan ay bukol. Ang hirap tanggapin na ang best friend mo pa, na siyang lagi mong pinagsasabihan ng iyong problema, ng iyong relasyon, ay inahas ka. At sila at ang iyong boyfriend ngayon, ang mag-un, no? O mag-on. Ang hirap tanggapin yan. Ang hirap unawain at patawarin ang anak mong akala mo ay gagraduate na ngayong taon. Pero natuklasan mo na buntis pala. O di kaya ay bagsak sa 6 na subjects sa huling semester ng kanyang schooling. Ganong iginagapang ninyo, sukdulang lumiban kayo ng pagkain sa tanghali, o kayo ay maglakad na lamang sa halip na sumakay para lang maigapang ang kanyang tuition. Di ba ang hirap tanggapin nito? Ang hirap tanggapin ng kapatid mo
na nilustay ang pera mong pinaghirapan sa loob ng 25 taon para sa iyong retirement. O ang iyong pinsan, o ang iyong tiyo, o trusted friend na sinamantala ang iyong kahinaan at ikaw ay pinagsamantalahan. Ang hirap tanggapin na ikaw ngayon ang may malubhang sakit na hindi mo alam kung saan ang galing at palagi mong tinatanong at sinisisi ang Diyos, bakit ako? Ano ang nagawa kong mali? Mabuti din naman akong tao. Bakit mahirap tanggapin, mga kapatid, ang katotohanan ito? Sapagkat nakaprogram sa isip natin ang paniniwala na kapag ikaw ay naloko, kapag ikaw ay natalo, kapag ikaw ay may pasang-pasang krus, ikaw ay bigo at ikaw ay mahina. At ikaw ay talo. Yan kasi ang sinasabi at itinuturo sa atin ng mundo. At kapag talo ka, sinasabi sa ating wala kang silbi. Kawawa ka at walang magandang kinabukasan na naghihintay sa iyo. Nakaprogram yan sa isip natin. Kaya ang gusto lagi nating gawin, automatic ay ano? Dapat lagi tayong panalo. Dapat lagi tayong malakas. Dapat walang makikitang bahid na kahinaan sa atin. Because our mind is trained to believe what the world says. It is always the here and now and not the hereafter. Mga kapatid, kahit ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus ay ganito din ang karanasan. Nahihirapan silang tanggapin ang turo ng ating Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Ano ba ang turong ito? Number 1, yung bread of life discourse or bread of life. Hindi nila matanggap at literal ang kanilang pagkaunawa na kailangang kainin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Remember, ang nagtatanong po na ito ay hindi yung mga Pariseo at Iskriba, mismong ang mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Ang akala nila, kailangan nilang maging kanibal. Kaya anong ginawa nung iba? Lumayo at tinalikuran siya. Kasi mahirap tanggapin ang kanyang turo. Ang ikalawang turong mahirap tanggapin ay ito. Kailangan nating magbata ng krus araw-araw para sa ating kaligtasan. At yan ang aayaw natin. Yan ang aayaw ng mga sumusunod sa ating Panginoong Hesus. Because our mind is programmed to believe na hindi natin kailangang magbata ng krus para tayo'y maging masaya at maligtas. At dito, humiwalay yung mga hindi naniwala sa ating Panginoong Hesus, sa dala-dala niyang mabuting balita. Bago ang muling pagkabuhay ni Hesus at kanyang pagpapakita sa kanila, hindi matanggap ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus ang katotohanan, ang krus o ang mga pasanin sa buhay ang magiging daan ng kaligtasan. Hindi nila matanggap
na ang ating Panginoong Jesus, through what we call the sacrament of the Holy Eucharist now, ang magdadala sa atin sa kaligtasan by virtue of Jesus' power derived from His passion, death, and resurrection. Kasi nga, ang kanilang mindset o perspective ay nanggagaling sa pagiging tao at hindi pagiging tunay na alagad. Kaya hirap silang tanggapin ang tinuturo ng ating Panginoong Jesus. Hinggil sa krus at hinggil sa pagkaing nagbibigay buhay. Katulad nila, mga kapatid, may mga episodes din sa buhay natin na ganyan. May mga bagay sa buhay natin na ang hirap tanggapin at paniwalaan. Ang pakikialam ng biyanan, ang anak na hindi man lang ikinonsider ang inyong nararamdaman, ang inyong best friend na naging unfaithful sa inyo, na binitray kayo. Kaya nga, napakahirap ng ganitong sitwasyon. Lalo na kung ang assessment natin sa ating sarili ay mataas. Tayo ay magaling, hindi natin deserve ito, at kung ano-ano pa. Kaya nga, sa ganitong hamon, ano ang sinasabi at itinuturo sa atin ng ating mga pagbasa? Hingin natin ang biyaya, dalawang biyaya, malalim na pananampalataya at pagpapaubaya. Malalim na pananampalataya at pagpapaubaya. Ito ang wala sa mga tumalikod sa ating Panginoong Jesus. Itong malalim na pananampalataya at pagpapaubaya sa plano ng Diyos sa buhay natin ang naglayo sa kanila para kamtin ang kaligtasang dala-dala ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Dahil trained ang ating brain sa paniniwalang sa pamamagitan ng ating lakas, kaya nating iligtas at kamtin ang mga mithiin natin sa buhay. Kung kaya nga sa tuwing tayo ay makakaranas ng paghihirap, ng hamon sa buhay, at kung ano-ano pa, nahihirapan tayong tanggapin na hindi pala yun totoo. Sapagkat ang totoo at ang realidad, tayo ay may kahinaan. Hindi tayo perpekto. At bahagi ng buhay natin ang pagbagsak. Bahagi ng buhay natin ang failures. Bahagi ng buhay natin ang kakulangan. At sa pagtanggap ng mga yan, sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya at pagpapaubaya, diyan tayo aahon at babangon kasama ng ating Panginoong Jesus na siyang iniiwang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Papaanong si Pedro ay nabuhay ang isang patay na ang ngalan ay Dorcas? Kung ang pagbabatayan natin ay si Pedro, bago ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus, hindi tayo maniniwala. Sapagkat sino ba si Pedro before Jesus' resurrection? He betrayed Jesus several times. But through the power of Christ's resurrection, sa unang pagbasa ay narinig natin kung paano sa pamamagitan niya nabuhay ang isang patay. Mahirap tanggapin ang katotohanan ito. Kung wala tayong pananampalataya, kung wala tayong malalim na paniniwala at tiwala sa Diyos.
mahirap ding tanggapin kung papaanong ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus at nagiging daan ng ating kaligtasan kung wala tayong paniniwala at pagpapaubaya. Mabigat, mga kapatid, ang pagsunod sa turo ng ating Panginoong Hesus. Mabigat, hindi lamang dahil tayo ay mangmang, kundi dahil tayo ay kulang na kulang sa pananampalataya at pagpapaubaya. Kaya hingi natin ngayon sa Diyos ang biyaya ng malalim na pananampalataya upang maipaubaya natin sa Kanya ang lahat ng ating pagtanggi na tanggapin ang anumang hamon at pinagdadaanan natin sa buhay o krus sa ating daan patungo sa tunay na kaligtasan. Sapagkat ang mga ito ay hudyat ng daan patungo sa tunay na Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pagitan na yung Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Papa Leon na aming bagong Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa sala sa amin, at huwag mo
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming manlalakbay sa Kanya'y dumudulog. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sasimulan. Tanggapin mo't gawin, tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan,
Sambahin ka Diyos Ama, mapagmahal. Sa iyo kaming lahat ay magdiriwang. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa amin, kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Iman karapat-dapat kaming manlalakbay. Tanggapin mo ang aming payak na alay. Sa panalangin ng aming Reyna at Inay, dalhin kami kay Jesus ng aming buhay. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon. Kaming manlalakbay, sa Kanya'y dumudulong. Si Jesus lamang ang tanging naming handog para sa kapayapaan ng buong sanlibutan. Tanggapin mo't gawin tinapay ng buhay, pagkain sa aming kaluluwa at katawan. Tanggapin mo ang alak ng bagong tipan, inuming nagbibigay sa amin ang kalakasan. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpapakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa Santo Papa. Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at dakilang pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Papa Leon, ika-14, upang maglingkod bilang pastol ng buong simbahan. Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya naway maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo. Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa upang mapaglingkuran ka namin. Bilang iisang katawan, dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi magmamaliw. Itulot mong kami ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasa ni Padre Pio noong siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaaniyahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawaing pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling, at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reserbasyon. Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga nagpapalista sa unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest na inaanyahan namin ang mga batang lalaki edad 5 hanggang 10 na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po, ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment, and share. Ang pinakamarang engagement ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaaniyahan po namin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25, 9 ng umaga para sa announcement ng mga nanalo. Nawa, ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan.
Ikalima, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya ng Dambana ni Santo Ferrer na Banay-Banay Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng multipurpose building. Sila po ay nasa bandang gilid ng simbahan, naway sila po'y ating suportahan. Ika-anim, ikinagagalak po naming ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon, isang pilgrimage sa Roma mula October 3 hanggang 17, 2025 at bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng mga nagnanais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa, dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod, at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo, Sacred Place. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara. At sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio, isang magandang pagpapaalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong mga misa sa bawat lugar na ating pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para sa karagdagang detalye o kung nais nyo pong sumama, makipag-ugnayan lamang po kayo kay Father Mark Ian Abo, Crisel sa mga numerong ito, 0998-3070-680 o 977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Maraming salamat po at isusunod po natin ang liturhiya ng pagpapagaling na may pagbabasbas ng banal na tubig. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ng buhay na banal ng sangpari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay nila sa pagkalina sa kapwa. Siya'y nakilala sa pagpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba, ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nagutos sa kanyang mga alagad na alagaan ng mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Atin ngayong dadasalin, Padre Pio, Taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasulukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. panalangin ng pagbabasbas para sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang mga lingkod mong may sakit. Kasama na yung mga sumusubaybay sa amin sa pamamagitan ng aming live streaming. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyo sa banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, paggalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa na nagpapalalo ng kabutihan, kabana at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awat tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Available po ang ating mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Marami pong salamat.